Pakakainin na po natin ang ating spiritual. Alam ko po ang ating spiritual ay gutom na gutom po. Dapat po palagi natin pinapakain ang ating spiritual. Ngayong umaga po, bubusugin po natin ang ating spiritual. Tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong umaga, si Brother Russell. Sige po, manalangin po tayo. Yes, Father God, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, sa umaga ito na binigay mo sa amin, Father God. Lord, may you fill this place with the Holy Spirit, Father God. Buksan niyo po ang puso't isipan namin, Father God. Maintindihan namin, may sa buhay namin ang iyong katuruan, Father God. Sa ngayong umaga ito, Father God, ikaw lang po ang muna sa buhay namin, sa isip at puso namin, Father. Naway ang iyong salita ay naming maintindihan. Ang iyong salita ay aming maisabuhay. Sa lahat ng papulit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta naman po yung blessed week na binigay sa atin ng Panginoon? Sa akin, very relaxing. Ako'y sinulit ko na yung last week ko bago sumabak sa pasukan. Nagpapasalamat na ako sa Panginoon kasi up until now, ginagabayan niya ako, hindi niya ako pinapabayaan sa pag-aaral ko. Nakakasunod pa rin naman, hindi pa rin nahuli. Very demanding sa utak. Sa mga hindi nakakaroon, nag-take po ako ng physical therapist. So, ang natutunan ko this third year ko, kailangan mas malapit ka sa Panginoon kaysa makapit ka sa tao. Okay lang naman, makisalamuha tayo. Siyempre, sa mga teachers, sa mga classmates. But what I've learned throughout my third year, yung sa school year ko, mas mabilis ang kumapit sa salita ng Panginoon kaysa sa mga textbook sa eskwelahan. Oo, yung pag-review natin, makakatulong yan. Kailangan natin mag-review para pumasa. Pero, throughout the years kasi na pag-aaral ko, I've been with many people, iba't ibang ugali, iba't ibang circle, mga kaibigan. At doon ko nalaman na, especially sa mga kabataan, they value friendship sa tao more than they value their relationship with Christ. Now, I'm saying this, may mga kaibigan, marami rin akong kaibigan sa school na may pananampalataya. Malapit sila sa Panginoon. But it differs kasi mas gusto nilang protektahan yung relationship nila, meron sila sa tao, kaysa sa relationship nila sa Panginoon. And then this is important sa atin, malaman natin the difference. Kasi dito natin malalaman yung evangelism. Hindi masama na kaibiganin natin sila. Hindi masama na makisama tayo sa kanila. Pero tsaka siya nagiging masama kung yung ugali nila na dapat tayo yung nagbabago, sila yung nagbabago sa atin. See, the important thing here is malakas yung kapit mo sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi tayo dapat yung nag-i-influencer. Tayo dapat yung pinaka-influential sa room. Yung tipong pagpapasok ka ng kwarto, magbabago yung ugali nila, may isip nila na, dito na sila, kailangan tahimik na, hindi palamura. Now, sa atin, diba, nakikisama tayo sa mga tao, nakikipagkaibigan tayo. And big part yun sa pag-evangelize. Kasi syempre, para natin sila ma-approach. Diba? Para tayo makakapag-share sa kanila. So, ang topic natin ngayon is, how will
will they hear? Paano nila maririnig yung salita ng Panginoon? So, ang text natin ngayon is Romans 10:13 to 15. Basahin ko lang sa inyo. Romans 10:13 to 15. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed in? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? So, mahaba, no? Pero kung titingnan natin ng maigi, no, this is a progression. Si Romans 13 to 15, progression siya. Someone is sent, someone preaches, someone hears, someone believes, someone calls upon the Lord, and whoever calls upon the Lord will then be saved. Dito natin makikita na kapatid that evangelism is not just a church activity. Hindi siya rather or kahit Christian activity or fellowship na ginagawa lang natin basta-basta. Because salvation is directly connected to the salvation of souls. So hindi natin siya pwedeng bastang gawin activity lang. Now, we have activities such as yung tulad ng revival, di ba? But the point of that event, the point of the event is to gather people through evangelism in order for them to attain salvation. At ano nga ba ang evangelism? Diba? We know evangelism is sharing the Word of God. Ikinakalat natin yung salita ng Panginoon sa tao. No, and we bring them towards Christ. Pero ano nga ba talaga yung evangelism? Diba? Evangelism is a way for us Christians to bring Jesus Christ into their lives. It is not just mere words na sasabihin natin sa mga tao, but a transformation, a new life given to them by us through Jesus Christ. Yun ang evangelism. Hindi lang yung bastang Bible verse na sinabi natin sa kanila, hindi lang yung bastang scripture o yung testimonies, but rather kapag nasabi natin yun, we're not just saying words, mga kapatid. You are bringing Jesus Christ into their lives. So, ano yung point 1 natin? Our point 1 is people need to hear because people need salvation. Totoo naman eh. Sino ba yung kailangan makarinig ng salita ng Panginoon? Or sino ba yung kailangan ng evangelism? Yung mga tao hindi pa nakakakilala kay Christ. Or rather, pwede din yung mga tao kilala na si Kristo, but they choose to believe in something else. We'll get into that later. Pero bago natin maintindihan kung ano yung evangelism, kailangan alam muna natin yung gospel. What is the scripture trying to tell to us? Ito mga kapatid, sabi sa Romans 3:23, sabi dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Pansinin natin dito, diba? Sabi dito, for all have sinned. Walang pili. Wala namang pili. Siyempre, walang perfecto sa atin. Sabi dito, for all have sinned. But it continues. Ituloy natin sa Romans 6:23. Sabi dito, for the wages of sin is death. Sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Diba?
for all have sinned. But, di ba? Sabi ito, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Through whom? Through Jesus Christ, our Lord. So that is the life of evangelism. Di ba makasalanan na tao? Ang gagawin natin, God has given us a gift. And that gift is Jesus Christ. Now you breathe life into that person. When you breathe life into that person, you bring Jesus Christ into their life. That is evangelism, mga kapatid. And it's important na alam natin yun, no? It's important because it's a process. Diba? Hindi lang tayo basta-basta nagsishare ng salita eh. At hindi lang to basta-basta libro na ikinakalat natin yung laman. No. We are bringing Jesus into their life. Tulad ng nangyayari sa atin. And this is important now because knowing you have sinned, knowing sin is a reality of humility. Yun yung alam natin eh. Knowing you have sinned. Meron ba dito matapang na sasabihin? May magtatanong, sino dito hindi nagkakasala? Itataas niya kamay niya? Napakatapang naman yun. No, yung they are claiming na wala siyang pagkakasala, na perfecto siya. No, here comes humility. Ito yung importante kung bakit dapat tayo yung humility is because we know we have sinned. Therefore, we know na kailangan natin ng salvation. Because if you don't have humility, when will you know na kailangan mo si Jesus sa buhay mo? And this can happen to us Christians as well. Kahit na tinanggap na natin si Jesus sa buhay natin, there are times when we think na hindi natin siya kailangan. Or there are times when we think na mas mabigat pa yung kasalanan natin para lumapit sa Kanya. Na magdidesisyon ka na sa sarili mo na, masyado na ako makasalanan. Hindi na ako pwede magsimba. Masyado na ako makasalanan, hindi na ako worthy. Kasi mga kapatid, God has given us a gift. And through that gift is eternal life. Kahit sino ka man, basta alam mo makasalanan ka, and you need salvation, and you receive Jesus Christ into your life, at isinabuhay mo ang kuturuan niya ng anak at ng ama, you will attain salvation, mga kapatid. And here's the good part. So you can share that salvation. God has given you the authority, and you being so powerless, binigyan ka niya ng lakas at ng authority to share this gift, mga kapatid. And that's the good news. That's the good part. Our God was kind enough to give us the authority to share this gift na binigay niya sa atin. Now for us to understand, to fully understand where this is all coming from, where evangelism, kung saan nagagaling yung evangelism, we understand Jesus Christ. Kasi siya na mismo nagsabi, diba? It is said in John 14:16, I am the way, the truth, and the life. No other man cometh unto the Father but by me. So ayun na yung sagot. Ayun na yung sagot. So ano na yung gagawin natin? No, we act. Ayun na yung sagot eh. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. There are no other ways, di ba mga kapatid? Wala naman nakasulat sa Bible. Or at any other books are claiming, diba, that there is another way. And saan na nakasulat na?
ipakilala natin sa kanila. May mga magkukontra. May mga sasabi, ay, totoo ba yan? In our lives, mga kapatid, sharing the gospel, there comes obstacles. Sa lahat naman ng buhay, may mga hadlang yan. Lalo na sa pag-share ng Panginoon. You know why? Kasi dyan active ang kalaban. Now, their job in this world is to deceive people, not people to deceive Christians. Alam niyo bakit mas malakas ang kalaban sa atin? Because the enemy doesn't go for people na hawak na nila. Kaya yung mga taong they choose not to believe in Christ, kasi hindi sila nagsasuffer. No, yung estado yung buhay nila, talagang masasabi nila na, okay naman ako dito eh. Mayaman ako, marami akong pera. Hindi naman ako naniniwala sa Panginoon. Hindi ako nagkakasakit. And sa atin, nakikita natin, hindi naman siya naniniwala. Pero bakit siya gano'n? Bakit estado yung buhay niya? Senior mga kapatid, no? Wala namang sinabi sa Biblia na madali ang maging Kristiyano. Rather, did the Bible say na magiging mayaman ka kapag sumunod ka sa Panginoon? We are rich sa ibang pamahalaan, mga kapatid. Mayaman tayo sa salita, mayaman tayo sa pagmamahal, mayaman tayo sa awa ng Panginoon. At bakit sila hindi nakakaranas ng sama? Tulad ng sinabi ko kanina mga kapatid, the enemy goes for the people na hindi nila hawak. Nasa Panginoon tayo eh. Wala tayo sa kalaban. Kaya tayo pilit at pinipilit, dinidisig ng mga kalaban. Pilit at pinipilit tayo kinukuha kasi nasa Panginoon tayo. And the best part is, God is omnipotent. Walang mas mataas sa Kanya. So the strength given by God, the power given by God, still falls upon us mga Kristiyano. Kung magpapadala ba tayo sa tukso, magpapadala ba tayo sa makamundong bagay, all that sounds good mga kapatid. Yaman, sakit. Kung tatanggapin mo yung ganung buhay, but let me ask you mga kapatid, is it worth it? Is it worth it to live a life here sa mundong ito and risk the life of eternity with Christ? Because God promises us one thing, and that's eternal life with Him. Without suffer, full of joy. Are we willing to trade all of that para sa pansamantalang buhay dito sa lupa at gumawa ng makamundong bagay? All of that is foundation. Yan yung kailangan nating patatagin na foundation na pag-iisip natin in order for us to evangelize. Kasi mahirap naman yung ang dami mong na-evangelize, tapos ikaw yung nadala ng mundo. Yung ang dami mong nadala sa Panginoon, pero ikaw mismo, hindi ka sigurado sa relationship mo sa Kanya. Na undecided ka pa rin sa dalawang mundo. Isa lang ang pipili natin mga kapatid. And I've said this before, no? Karamihan ng kabataan sinasabi yung word na YOLO, which translates to you only live once. And I've said this mga kapatid, we don't live once. We live twice. And it is very important kung anong gagawin natin sa buhay nito. We do good. We share the Word of God.
we follow His teachings, we accept Christ as His Savior, and that determines our second life. Nasa atin na lang yun, mga kapatid, kung anong pipiliin natin. It's either eternity with Him or eternal separation from Him. Kasi ganoon tayo kamahal ng Panginoon. Diba? He created heaven. He created hell out of love. Kasi ganoon kabait at pagmamahal ng Panginoon. Bakit kanya pipilitin? Bakit kanya pipilitin na sumama sa Kanya? Where in this life, you choose not to believe in Him. You choose not to accept Him. So with this in mind, mga kapatid, ito yung foundation natin for evangelism. Kailangan matatag sa atin itong mga to. Na talagang alam ng puso natin, alam ng isip natin kung bakit natin ginagawa ito. At kung ano ba ang evangelism sa atin. Like I said, mga kapatid, evangelism is no joke. Hindi ito basta-basta fellowship, activity na gagawin natin Kristiyano. Utos to sa atin ng Panginoon. And everyone in this room, in this house of Christ, is entitled to that. We are to share the Word of God. We are to bring Jesus Christ into their lives. Pero minsan, mahirap talaga. No? It's no joke. Nakaraan, diba, nagtanong si Pastor, pati ako, talagang napa-question din kung kaya ko ba talaga. Nung nagtanong siya, nasabi ko na ata sa inyo, nagtanong siya noon na, kaya ba natin mag-share ng Word of God? Kaya ba natin mag-share ng Scripture? Ako naman, umuo ako. Kaya ko eh. Ako ko, tumatayo ako sa harap, nagpipreach ako. So confident ako, sabi ko, Amen! Tapos sabi niya, ano kapag nasa taxi ka? Kaya mo bang i-share yung Word of God? Doon sa taxi driver? Doon ako napaka-question. Ano mo, ako mag-approach. May social anxiety ako, baka kung ano po masabi ko. Yung sasabihin ko sa taxi, Kuya, naniwala ka ba kay Jesus Christ? So inaano ko yung sinayo sa isip ko, no? Siguro kaya ko. So, based on doon sa tanong ni Pastor, napaisip talaga ako kung ano nga ba talaga yung basis of sharing the Word of God? Kailangan ba matapang ka? Kailangan ba matandaan, talkative, hindi ka introvert, yung talagang machika kang tao? Kasi ang hirap naman mag-share ng Word of God kung introvert ka, di ba? Yung hindi ka makapagsalita. But here's the thing, mga kapatid mo. To begin with, ever since na unang apak ko sa pulpito, rather, ever since na unang salita natin, the first day we breathe the life of Jesus Christ, hindi na natin sarili lakas ang ginagamit natin sa pagbubuhay ng Panginoon. Hindi natin sariling talento, hindi natin sariling courage, strength ang ginagamit natin. Rather, ang lakas ng Panginoon. So kung iisipin natin na mahihiya tayo, kung iisipin natin nakakatakot mag-share ng Word of God kasi hindi mo kaya, kapatid, ever since the day that you brought Jesus Christ into your life, kaya mo na. Until now, kinakaya mo. There is a reason why. Because God is our strength. God is our courage. Tingin niyo kung wala si
Kristo sa buhay natin, kaya nyo hanggang ngayon. There's a reason why you are here today, mga kapatid. It's because God wanted you to hear this. Gusto niyang malaman mo na you are not powerless. Hindi ka mahina. Hindi na question yung lakas mo dahil you are strong in the name of Jesus Christ. You bring that title. Anak ka ng Panginoon eh. So then became strength. Alam na natin kung saan natin nahuhugot yung lakas natin in order to preach the Word of God. Which points us to our next point. What exactly are we supposed to preach? Alam naman natin lahat. We preach the gospel. But how? There's a message na sinabi sa 1 Corinthians 15:1. Sabi ni Paul, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you." Let's jump to verses 3 and 4. Sinabi dito that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried and He rose again after 3 days. Dito din makikita that Christ died for our sins, Christ was buried, and that He rose again. So this explicitly shows me that evangelism is none other but about Jesus Christ. Kasi sinabi din ni Paul yan sa 2 Corinthians 4-5. Paul says, "For we preach not ourselves, but Christ Jesus, the Lord." There are times kasi mga kapatid in our lives when we overshare. At wala namang masama doon. No? Nadala ka, nadagdagan ng sobra yung lakas mo, and you overshare. I'm not saying it's bad. No. Minsan, yung testimonies natin, sobrang haba na. Nakikwento na natin lahat. Sabi natin sa tao, sa kaibigan mo. Kinikwento mo kung gaano ka kalakas na. Kinikwento mo kung gaano ka kabait na. Kung paano ka nagbago. And it's a testimony. Testimony kasi nakikwento mo sa tao na nagbago ka eh. But the difference here is, di ba sinabi dito, we preach not ourselves. Hindi dapat natin ini-emphasize dito yung nagbago ako, kapatid. Rather, ini-emphasize natin yung binago ako ng Panginoon, kapatid. See, kapag tinignan natin siya, hindi siya harmful eh. But it is stated here that we preach not ourselves, but Jesus Christ. Tumayo ako ngayon dito sa harap. Sinishare ko itong salita sa inyo kasi gusto ko na sa buhay natin lahat ng salita. And it's the job of the preacher. Kaya ako, personally mga kapatid, ayaw ko yung masyadong ma-PowerPoint, ayaw ko yung masyadong maraming props. Kasi yung congregation, they tend to remember yung mga ganong bagay. No, they tend to remember the preacher because of those things. Kung ay tatayo ako dito sa inyo ngayon, tapos ang matatandaan nyo dun sa preaching na, ay, ang articulate magsalita ni Bro Russell. Hindi ko nasasabihin yung ang pogi ni Bro Russell kasi medyo sobra na yun sa part ko. Pero, kasi ang trabaho ko bilang preacher is maisabuhay nyo, maintindihan nyo at ma-deliver ko
ng maayos yung salita ng Panginoon. And if I fail to do that, then I fail as a preacher. Kung anong parte in this lesson ang natandaan mo at hindi yung salita at na-distract kayo sa kung anong bagay, and I fail to do my part na i-ano sa inyo yung salita at gusto ibahagi ng Panginoon, then I fail as a preacher. Ganon din po sa mga tumatayo sa harap. Ganon din sa mga bilang Kristiyano. Hindi tayo nandito para magpasiklab. Kasi hindi naman yun yung nakikita ng Panginoon. No, may worship leader kang makikita na tatayo sa harap, tapos sobrang makulot yung boses. Kung kala mo, nagko-concert na siya, o kaya may drummer dito, or kahit sinong nasa music team, tumutugtog, tapos gusto niya may solo pa siya, kung makita niyo yung electric na talagang ganun-ganun na. See, that's when praising Christ becomes performative. Nagiging performance siya. And I can tell you mga kapatid, the Lord doesn't look at whether magaling kang sumayaw, maganda yung boses mo, magaling kang tumugtog. Because the Lord looks at the heart. Ganun din tayo sa pag-share ng salita. Kung yung sinare mo, no, ikaw ang nanandaan ng mga tao, hindi yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, yun yung oversharing. We preach ourselves and not Christ. So sa pag-share mga kapatid, dapat lagi natin natatandaan, no? In your sharing, dapat ang naninibago pa rin ay yung Panginoon natin. No, kapag mag-share ka ng testimony, bawasan natin yung puro ako at dagdagan natin siya ng dahil kay Kristo. Because of Christ, I am here. Dahil kay Kristo, nandito ako ngayon sa harap niya, ngayon, preaching the Word of Christ. So remember mga kapatid, hindi salita, hindi simbahan, hindi Bible study group, hindi pagbabasa ng Bible ang nagliligtas sa atin. Because that is all part of ourselves. Hindi basta simbahan na nagliligtas sa tao. Rather, Christ is. That is why it is so important to know evangelism is based off of Jesus Christ. Kasi minsan, we view evangelism as gathering, sharing the Word of God, mga tugtugan, and that's all part of it. Hindi naman mawawala yan kasi nangaakit tayo. But it is so very important na alam natin yung foundation ng evangelism. At hindi dapat mawawala yan. And then our point number 3. So, nalaman na natin kung ano yung evangelism. Paano natin siya i-share? Paano nga ba? Balik tayo sa Romans 10:14. Sabi dito, how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Paano nga ba? Kaya ako kanina pa, nung worship, umalis ako. Umalis na ako bigla. May itatayo kaya dito para magsalita. I want you all, church, to think.
Kung ang preacher biglang umalis na lang bigla, sabihin natin may emergency, is there someone willing to stand in their place? Hahayaan na lang ba natin na, ay, wala tayong preacher, uwian na. Yes, maaga. It's a very simple question, but yet a very powerful one. Diba? And how shall they hear without a preacher? I want everyone else to look sa Isaiah 6. May tinanong dito. Diba? Isaiah hears God ask sa Isaiah 6:8. God asks, whom shall I send? And who will go for us? Wherein Isaiah answered, here I am, Lord. Send me. Without hesitation. Hindi man siya nagdalawang isip. Sinabi niya sa Panginoon, naghanap ang Panginoon at sumagot siya, here I am, Lord, send me. Now we notice something here. Diba? Isaiah heard God ask a question. And that question was to send someone in order to preach and share the gospel. And willingly, Isaiah answered. Yun yung gusto ng Panginoon. That all of us here become like Isaiah. That when the time comes, that one of you will be needed here up front. But in God's time, one of you will say, here I am, Lord. Send me. It can be scary. Nakakatakot talaga siya sa umpisa. And ako mga kapatid, muna akong tumayo. I never pictured myself, never in my entire life, ko inisip that I would be standing here right now, sharing the Word of God. Because all my life, buong buhay ko, inisip ko na magiging worship leader lang ako. Yun yung dream ko nung bata pa lang ako. Ever since I was 12 years old, yun na yung goal ko, maging worship leader. So, tinrabaho ko siya sa simbahan. Naging backup ako. Tapos napunta sa instrument. Tsaka ako naging worship leader. But then the time came when I had a different calling. At dito talaga natin malalaman na hindi mo alam yung plan ng Panginoon sa buhay mo. Because hindi naman sobra yung resented, sobra yung ayaw na ayaw talaga. Pero kasi hindi ko talaga nakita yung sarili ko na mag-preach ng salita. So we never know, mga kapatid. When the time comes, I pray that we all become like Isaiah. Na ready tayong sumagot. But here I am. Another one is yung woman, yung woman at the well, di ba? But John 4 gives us one of the clearest examples as to how sharing the word has a big impact sa mga tao. Di ba? Noong time na yun, Jesus met a Samaritan woman by the well, and Jesus spoke the truth to her. When Jesus spoke the truth, something happened. Sabi sa John 4:28 to 29, the woman then left her water pot
and went her way into the city, and said to the men, Come, see a man, which told me all the things that ever I did. Is this not Christ? So, pansin natin yung sinabi niyang, Come and see. So with that, continue tayo sa John 4:30. And they went out of the city and came unto him. Tapos John 4:39 says, And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman. Continue sa 42, Now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves. Makikita natin dito mga kapatid. It's a progression. Diba? Nakilala niya si Jesus. Pumunta siya sa city, sinabi niya sa mga tao. Then people came to Jesus and then heard from Jesus and then believed. Di ba napuno niya yung question na tinatanong sa Romans? The woman said, Come and see. Napakasimple. She said 3 words, mga kapatid. Come and see. And those simple words led to many Samaritans believing in Christ. Di ba ganun ang kadali? How easy it is to say, come and see. Tara mga kapatid. But I understand where fear is coming from. I understand na kung bakit sa atin ang hirap banggitin or sabihin mo, come and see. Kasi minsan natatakot tayo. Baka pag sinabi natin yun, walang sumunod. Baka pag sinabi natin yung come and see, imbis na sumunod sila, pagtawanan pa tayo. Imbis na maniwala sila, talikuran ka nila dahil sa paniniwala mo. Being rejected is nothing new, mga kapatid. Hindi yan bago sa Kristiyano. Kasi nga, nung time nga nila Jesus, yung mga apostles na yun, they were rejected. Even Jesus Christ was rejected. Di ba? Hindi naman nagagagat, lahat ng tao naniwala sa Kanya. Because breathing something new into someone else's life is a different from them. It's different. Kaya kailangan natin intindihan. When they hear something new, sinabi mo, come and see. Many of the people in today's time, kailangan nakikita nila yung bagay in order for them to believe it. Sa mga tao ngayon, napaka-importante ng evidence. Kapag di mo napatunayan sa akin, yan, ba't ako maniniwala? And that is the belief. Yun yung pinaniniwalaan ng maraming philosophers back sa dating panahon pa until now. But see, the difference is our Christ died and rose again. And any novels, any storybook, if you were to treat the Bible like a storybook, if you were to treat the Bible na parang novel na binabasa mo, hindi talaga nila maintindihan yun. This is why we introduce to them the Holy Spirit. Kasi I can tell you right now, mga kapatid, kung tatalakayin natin ang Biblia sa sarili ng natin
na pag-iintindi, in our own understanding, maguguluhan tayo. Malilito tayo at mawawala tayo sa landas. It is why it is so important that we nourish ourselves with the Holy Spirit. Sasabihin mo, paano kung i-reject nila tayo? Paano kung pagtawanan tayo? So, bigat mga kapatid. Pinagtawanan ka, tinalikuran ka, iniwan ka, ngayon mag-isa ka na lang. So be it, mga kapatid. Hindi yun ang circle mo. If they make fun of your belief, if they pinagtawan nila na nagbago ka dahil kay Kristo, they should have no position in our lives. Ano yung dapat natin gawin bilang Kristiyano? Share mo yung salita. Finished. Remember mga kapatid, hindi natin trabaho na baguhin yung buhay ng isang tao. Hindi naman yung sinabi ng Panginoon sa atin eh. Diba, hindi niya utos yung kailangan ng tao niya, babaguhin mo. Kailangan ng tao niya bukas magsimba na. No. Ang sabi ng Panginoon sa atin, share the word. Ikalat natin yung salita. May lang mga kapatid. Because if you think na trabaho mong baguhin yung tao, that's beyond us. Hindi na natin kaya yun. Kasi hindi naman natin kaya hawakan yung puso ng tao. Ang Diyos naman may kaya yun. So our job, ang trabaho na natin is to become farmers. Magtanim lang tayo. Magtatanim ka sa salita ng buhay nila at yung Panginoon na, yung magpapalago. So fear of rejection, fear of being alone, dapat marami sa atin yung mga kapatid. And to remove the pressure na hindi naman sa atin nakasalanan. Kasi ever since the start ng trabaho lang natin is to share the Word of God. And once you've done that, you did your part, mga kapatid. So now we understand the importance of evangelism, the importance of Jesus Christ in the part of evangelism, at kung paano ba nila maintindihan yung salita. And the importance of the words, come and see. Sobrang simple mga kapatid. It is so very simple yet powerful. And when the time comes that Jesus asks for someone, naghanap ng Panginoon, I pray that time lahat tayo dito mag-aagawan. That all of us here is saying, here I am, Lord. Send me. Hindi yung turuan tayo o nagiging paniki tayo. Kapag nalagay yung oras, sasabihin natin, oh, ba't ako? Mahirap yun. We say, here I am. With that, mga kapatid, let us pray to the Lord. We say, sabihin natin, that God gives us courage. God gives us never-ending strength to go out through the whole week, with the guidance of the Lord, na may share natin yung salita. A simple verse, a simple testimony, saying
the Lord is. How loving, kind, and merciful the Lord is. Let's pray, mga kapatid. Yes, Father God, our gracious and loving Father, maraming salamat po, Father God. As we come, O Lord, to the end of this gathering, yes, Lord, ang puso namin punong-puno ng pasasalamat, Father God. Pasasalamat, O Lord, sa iyong presensya, Father God, that you have been with us in the beginning of this lesson's preaching, O Father God. Maraming salamat, O Father God, that you spoke to us through the words, O Father God, and reminding us once again, O Father, of your unfailing and merciful love. Ngayon, O Father God, binibigay namin sa iyo ang tiwala namin, O Father God, that every person gathered here today will leave this place with knowing that you are their protector, Father God, that you are their strength, Father God, and you are the source of their courage, Father. Yes, Father God, help us to leave not, O Lord, your presence behind, but when we walk out these doors, you are with us, O Lord. Maraming salamat, O Father God, with this warrior heart that you have given us to believe, to have strength, and the authority to share your word, O Father. This gift that you have given us, maraming salamat po, O Lord. And I pray that when the time comes, O Father, this strength that you've given us, we will be able to use it. In the name of Jesus Christ, may your presence be with us, O Father God, throughout the week. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat.